depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. The question is, kapag nakikipag-relationship ka, pag nagkaroon ng breakup, may mga multiple reasons kung bakit humahanap sila ng iba. And one of the fundamentals, o masasabi mong kawawa talaga yung ex mo, kapag nakikipagrelasyon siya after ng breakup because of something like of what we call hate or hatred about you. Dahil hate ka niya, or dahil inis siya sa'yo, or dahil parang naghahanap siya talaga ng tunay na kalinga na hindi mo na ibigay during the times na kayo pa. Ang gagawin niya ngayon, hahanap siya ng iba. Para saan? Para pasilosin ka, para iparamdam sa'yo na ganito, para iparamdam sa'yo na hindi ka mahalaga, may mahalagang iba. Nakikipagrelasyon siya para gumanti sa'yo. Hindi siya nakikipagrelasyon para sa sarili niya, kundi para gumanti siya sa'yo. Sa ganong part, masasabi ko, kawawa talaga ang ex mo. Masasabi natin na, oo, may rebound siya kumpara sa'yo. Wala kang rebound, wala kang iba. Samantalang siya, humanap siya ng iba. Para saan? Para saan? Kasi kakatapos lang ng breakup niya. Kung wala siyang disiplina sa sarili niya, hahanap talaga siya ng bago. Pero para saan, di ba? That's the question eh. Minsan kasi yung mga reasons nila kung bakit sila humahanap ng iba, minsan wala naman talagang kakwenta-kwenta. Ayun, kaya humanap lang ng iba para paselosin ka or para gamitin yung karelasyon nila na pang-rebound sa nangyayari sa'yo. Hindi lang siya yung kawawa dito, kawawa din yung rebound niya. Parang nabibiktima sila sa isang relasyon na umiikot tungkol sa'yo. Pero dahil nagkakaintindihan sila doon at nagkakaunawaan sila doon, pabayaan mo silang dalawa. Nothing to concern about. Wag mo nang sayangin yung oras mo na isipin kung ba't kailangan mo pa mag-alala sa isang relasyon na ganun kababaw, di ba? It is just a waste of time and I don't think so na kailangan mo mag-waste ng time sa ganung bagay. Mahalaga ang oras mo at mahalaga ang buhay mo. Sayang naman ang panahon mo kung magseselos ka pa o maiinis ka pa or kung ano-ano pa iisipin mo. Ang pinaka-technique lang dyan, for me, ang pinaka-the best na gawin lang dyan is let them become ganon. Kung gusto nila ng ganong klaseng relationship, okay, let them be. Right? Allow them to become like that. You don't need to give a shit about it and you don't need to care about it. Kasi hindi naman yun masakit kung ako ikaw. Pero kung ikaw, iisipin mo masakit yun, masakit talaga yun. Pero kung ako ikaw, sa side ko, walang masakit dun. Kahit sino pa maging karelasyon niya, wala akong paki dun. At dapat ganun ka din. You need to understand that the life is very complex at hindi nag-e-end up ang lahat kapag nakipagrelasyon na sa iba yung ex natin. Hindi nag-e-end up sa ganun ng relationship. Or hindi nag-e-end up sa ganun ng life natin, I mean. So, kawawa ang ex mo once na nagre-rebound siya. At ikaw, iniisip mo personally na ikaw ang kawawa kasi yung ex mo nagre-rebound, mahanap ng iba, nagpapakasaya sa iba. Hindi ganun yun. Kawawa ang ex mo dahil dun sa rebound na meron siya. So that's my point of view. Kaya for me, ang pinaka-the best na gawin mo is let them do their thing. Kung doon sila masaya, hayaan mo sila, mag-focus ka sa grind mo, mag-focus ka sa purpose mo, mag-focus ka sa goal mo, mag-focus ka sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa ganito. And at the same time, mas maganda mag-move on ka na. Yung pinaka-best na tao sa'yo, darating at darating din sa buhay mo. Huwag kang matrap or huwag kang magpa-fall doon sa trap na magkaroon ka ng emotional stress, ma-depress ka sa nangyayari, kung may ibang kinakasama na yung ex mo or kung may ibang umaano na sa kanya, it doesn't matter at all. I want you to become strong enough to understand. This shit could happen. Life is too complex and we must accept those shits or those little shits. Kailangan natin tanggapin yung mga ganung bagay. Ex man natin o sino man sila, we need to accept that. And at the same time, lawakan mo ang isip mo. Huwag mong kitiran. Kapag ang isip mo makitid, wala. Didibdibin mo yan eh. Akala mo talaga big deal yan. Pero kung ang isip mo malawak siya, hindi mo didibdibin yan. You will just, you just really do not care about this shit. I mean, wala ka talagang pake tungkol sa mga ganyang kaganapan.
And that's what I want you to do. So just focus dun sa bagay na yun. And if you think you can use no contact rule sa ex mo, I know you want to use no contact, pero bago ka gumamit ng no contact, you must ask us kung kailan mong gagamitin ang no contact. Dahil meron mga specific time na hindi mo naman talaga pwedeng gamitin ang no contact. Pa-schedule ka lang sa Philippine Dating Coach kung kailangan mo ng kausap at kung kailan i-implement ang no contact rule. Okay? So, para sa lahat, thanks for watching.